Noong 2024, may mga sports analyst ang nagsuggest na bumuo ng pool para sa mga pwedeng maging naturalized players ng Gilas. Pero sa kabila ng plano na yan, ang tanong bakit hindi man lang pinansin ng SBP ang suggestion na yan na ginagawa na rin ng ibang bansa ngayon gaya ng Taiwan, China at Japan. Sino-sino nga ba ang mga nasa listahan sana noon nakasama sa mga possible na maging naturalized player ng Gilas? Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Naging una sa listahan noon ng pwedeng maging naturalized ng Gilas ay ang dating import ng Meralco last 2024 na si Suleyman Braimo. Isa si Braimo sa mga import noon sa PBA na nakitaan ng potential na pwedeng gawing naturalized player ng Gilas. May taas na 6'8" at nag-average noon si Braimo ng 15 plus points per game. Kaya naman maraming sports analyst ang na-impress sa laro niya sa PBA. Dahilan para masabi nila na bagay siya sa Gilas national team. Pangalawa sa mga import noon na naging usap-usapan as candidate for Gilas naturalized player ay itong si Jonathan Williams na bagamat naglaro na sa kanyang national team ay eligible pa rin siya maging naturalized player ng Pinas dahil sa junior level lang siya nakapaglaro at never nakapasok sa kanilang senior team. Sa laro ni Williams ay masasabi natin na tama ang pagkakapili sa kanya as candidate as naturalized player dahil bukod sa height niya na 6'9", ang passing skills nito ang nagpabilib sa mga analyst para masabi nila na pwede siya as naturalized player ng Gilas. Isa pa sa mga matunog na candidate noon sa naturalization ay ang import noon ng Terra Firma na si Thomas Detay. May height na 6'8" at consider na big man etong si Thomas na may impressive background dahil naglaro siya sa under 16, under 18 at under 19 sa FIBA pero never din nakapasok sa senior level ng kanilang national team. Inaalaw kasi ng FIBA na maging naturalized ang isang player ng isang bansa. Kahit pa naglaro na siya sa junior level basta hindi pa to nakakapaglaro sa seniors ng kanilang national team. Sa kaso ng tatlong players na to, they are all allowed to be naturalized ng Gilas but unfortunately, hindi naging interesado ang SBP sa mga suggestion na yan at nagstick na lang sa proseso ng pagkuha ng players kung kailan lang kailangan sa national team. Pero para sa akin, sana man lang na-try ng SBP na bumuo ng pool gaya ng suggestion ng mga sports analyst dahil magagamit naman talaga sila sa future kung sakaling hindi available sina JB at Angelo Kwame. Gaya na lang sa China, Taiwan at Japan na napabalitang may mass naturalization na nagaganap para sa future ng kanilang national team. Tingin mo, idol, dapat nga bang gayahin ng SBP ang proseso na ginagawa na ng ibang bansa para sa future ng Gilas? O mas okay pa din na 1:1 lang tayo sa naturalization dahil mabagal ang proseso ng gobyerno pagdating sa naturalization?